Tungkol po dito sa interview ni Karen Davila, in-interview niya itong si Senator Jinggoy Estrada at kinuha naman ang side nitong si Senator Jinggoy sa mga akusasyon nitong si Bryce Hernandez na sangkot di umano itong si Senator Jinggoy Estrada dito sa mga flood control projects sa Bulacan. Correct me if I'm wrong kung sa Bulacan ba. Okay, so yan po ang ating pakikinggan. At pangalawa natin pag-uusapan ay itong weak leadership ni Bongbong Marcos. Okay, merong isang I don't know if he's a vlogger or normal na netizen. I don't know him, but nakita ko lang ito sa social media na sinabi niya, hindi ako naniniwala, Bongbong Marcos, na hindi mo alam ang mga lumalaganap na mga projects dito sa DPWH na naging palpak itong mga flood control projects at mga ghost projects. Hindi siya naniniwala na walang alam ito si Bongbong Marcos. Okay, given if hindi mo alam, okay, let us say na hindi mo alam itong mga kabalostugan ng ginawa ng DPWH, itong mga flood control projects, itong mga government officials na nakalusot itong mga kabulastugan na mga projects, korupsyon, lahat-lahat na. Kung hindi mo alam ito, Mr. President, kung wala kang knowledge dito sa panunungkulan mo bilang presidente, anong tawag namin sa inyo? This is negligence. And this is a sign of a weak leadership. Para mo na ring inamin na ikaw ay hindi marunong maging presidente. Ipapakita ko ito una. Okay? Ito una. Itong weak leadership ni Bongbong Marcos. Yan ang ipapakita kong unang video kasi po mas maiintindihan ninyo kung itong netizen na ito o kung sino ba siya ang magpapaliwanag. Okay? Pero bago ko ipapakita yan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Di ba? So, ganun lang ito kaikli kasi reels ito ng Facebook eh. Tama naman ang sinabi niya na let us say na hindi ka corrupt, Mr. President, at wala kang alam dito sa mga niluluto nilang mga projects na ghost projects, mga substandard na mga flood control projects, given na hindi ka corrupt, wala kang alam dito, pero nalulustay, nababawasan, ninakaw ang pera ng taong bayan under your administration. This is incompetency. Di ba? Responsibilidad mo bilang presidente, bantayan ang mga corrupt na mga government officials. Responsibilidad mo bilang leader ng bansang Pilipinas na maging tatay, na maging haligi ng tahanan, na itong mga anak mo sa ilalim ay masisiguro mo na itong bayan natin, itong bansa natin, inuuna mo ang taong bayan. Ikaw kasi Mr. President, ang inuuna mo ang mga kaalyado mo sa politika. Ang inuuna mo, Mr. President, ang mga kinakampihan mo, itong mga government officials. Huwag kang kumampi sa mga government officials, Mr. President. Kumampi ka sa taong bayan. Ang taong bayan po ang nagluluklok sa inyo para makaupo ka dyan sa Malacanang. Bakit parang halik sa puwet ka sa pinsan mo? Parang natatakot ka na questionin ang kanyang mga pinanggagawa sa House of Representatives. Kung ang panawagan ng taong bayan ay alisin si Martin Romualdez dyan sa House of Representatives, pakinggan mo ang taong bayan, Mr. President. Ang hirap sa iyo, Mr. President. Hindi kita tatawagin presidente kasi hindi ka naman umastang presidente. Ang hirap sa iyo, Bongbong Marcos. Puro ka lang pasarap sa buhay. Hindi mo kasi ramdam ang hirap ng taong bayan. Yung mga paiyak-iyak mo, nagpa-interview ka doon kay Vicky, hindi naniniwala ang taong bayan doon. Sabi pa nga ng taong bayan, ang corny mo, ang drama-drama mo, halata naman na hindi na isa ipuso mo yung pag-iyak-iyak mo. Yung kalagayan mo, magara yung yung mga tulugan mo. Masarap ang buhay mo sa Malacanang. Masarap ang mga pagkain sa Malacanang. Pero ang nagluklok sa inyo mga taong bayan, hindi. Halos nga hindi na makakain sa isang araw.
makakain man isang beses, 2 beses kung swertehin sa buhay. Naiisip po ba ito, Mr. President? Na itong mga pera na ninakaw, let us say, if you are not corrupt, wala kang ginagawa. Wala kang ginagawa man lang na itong perang mga ninakaw na ito ay maibalik ito sa mamamayang Pilipino. Sa mga mamamayang Pilipinong gutom dahil ninakaw ang kanilang pera. Di ba? Ito na-realize ko ito eh. Kasi ang asta kasi ngayon ni Bongbong Marcos, ang hilig-hilig niyang magturo kung sino ang may kasalanan. Ganyan siya ngayon si Bongbong Marcos. Actually, wala na ngang mga surveys na mga lumalabas sa mainstream media. Wala na. Hindi mo makita ngayon na mayroong mga survey sa mainstream. Kasi alam nila na kung magpapalabas sila ng survey, sobrang bagsak. Kung meron mang survey, wala. Peking survey yan. Peking survey yan. So, yun po ang ko. Yun po ang aking napansin dito sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay? Punta naman tayo dito sa sa next natin na i-react. Itong sumasagot na nga itong si Senator Jinggoy Estrada. Ako personally, in my opinion, hindi ko kinakampihan si Senator Jinggoy Estrada kasi dati galit rin tayo dito nung tawag dito, yung galit rin tayo dito sa investigasyon dati noong kay Morales. Ngayon naman, naniniwala ako na itong si Senator Jinggoy Estrada ay gumanti lamang itong si Bryce Hernandez. Sa paniniwala ko paniniwala ko ito. Kasi si Senator Jinggoy kasi, during the hearing sa Blue Ribbon Committee with Senator Dante Marcoleta, ramdam ko ang feelings. Okay? Ramdam ko ang feelings nitong si Senator Jinggoy Estrada. Naggalit na galit siya dito sa mga nangungurakot, especially itong mga contractors rin. At sometimes, ang kanyang mga banat dito sa hearing, siguro nakaisip dyan sa House na idamay siya. Okay? Bilang ganti. Okay? Ginagantihan. Kasi po, natatakot, ako sa tingin ko, natatakot na itong mga ilan dyan, ang mga kongresista diyan sa House of Representatives dahil sila yung sangkot dito, sila yung tinuturo ng mga contractors. In order for them na gibain nila ang kredibilidad ng Senado, ay kailangan meron ring masangkot na senador. Para magiba ang reputasyon, magiba ang investigation, magiba ang para hindi papaniwalaan ng taong bayan. Okay? So, ganun ang pagkakaintindi ko bakit gumanyan ang mga House of Representatives ngayon. Ituro mo, sabihin nila yung mga contractors, ituro mo si senador, ganun, ganyan, para giba na lahat itong investigasyon na ito at wala na silang kredibilidad. Heto, panoorin natin ang response ni Senator Jinggoy Estrada dito sa mga akusasyon laban sa kanya. Okay? Heto, pasok. An explosive testimony from a former public works official during Tuesday's House Infracom hearing, former DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez implicating Senators Jinggoy Estrada and Joel Villanueva to the flood control mess. Let's now hear the side of Senator Jinggoy Estrada. Senator Estrada, good morning to you. Good morning, Karen, and good morning to all listeners and televiewers. Good morning. All right. The allegation of DPWH Engineer Hernandez, I'll read it, is that you channeled 355 million worth of projects to Hagonoy and Malolos in 2025 with the DPWH, his boss, saying 30% ang SOP kickback mo. And your point persons were the DPWH drivers Christian Santiago and Andre Balatbat under the direction of former District Engineer Alcantara. So, pag-usapan natin yan. Senator. Those persons, those names that you mentioned, I do not know them. Yung mga drivers. Hindi ko kilala. I don't even know one of them. All right? And I deny vehemently that I received kickback on 30%. I deny that vehemently. Okay. And lahat yung mga sinasabi ng Bryce Hernandez during the House hearing yesterday, wala naman siyang ebidensya. That is that is plain and pure hearsay. Now, Senator, did you... yan ang hirap. Kapag mag-aakusa ka ng isang tao, dapat may supporting documents. Di ba? Bryce Hernandez, kumawa ka ng supporting documents. Kasi hindi yan papasa sa korte eh. Di ba? Let's start first with this. In 2025, did you recommend projects in Hagonoy and Malolos worth 355 million? Because no. The records would bear that. No, I did not. In fact,
those projects that he mentioned are already in the GAA, the General Appropriations Act of 2025. They can see it. It is a public document. But did you recommend it? No, Were no, you no. the one No. I never recommended. sa Hagonoy and Malolos? Yes. No. I never recommended. I never inserted. Walang insertion sa amin. Kasi nakita nyo naman si Congressman Toby Tiangco, nahanap niya na yung bawat distrito, eto recommended by Zaldico, recommended. Sa Senado ba, paano ba kayo nagre-recommend ng proyekto? Well, wala kaming nire-recommend. Actually, we can amend. Pwede kaming mag-amend. For example, ako po, I was a vice chairman of the Committee on Finance and I handled the budgets of MTRCB, FDCP, and Human Rights. Ako yung nag-handle ng mga government agencies na yan. So yung FDCP, halimbawa, they needed 10 million pesos para sa, or 20 million pesos para sa archives, para magkaroon sila ng archives ng mga lumang pelikula natin. So I recommended to the Finance Committee na dagdagan ng budget ng FDCP. Ganun lang naman yun. Okay, now, clearly you know District Engineer Henry Alcantara, right? You have photos with him. Yes. Number one, on your birthday in Soler, was he invited? First of all, the picture that was shown in public was not on my birthday. Eto, He was we're lying. showing now on screen, yung naka-selfie kayong dalawa. Birthday mo ba to, sir? Saan? Hindi ko nakikita eh. Okay, all right. Well, Was I wearing a red jacket? Yes, a red Okay, jacket. that was not on my birthday because nung birthday ko, my 60th birthday, nakasuit ako. Okay, I remember vividly. I was wearing a suit, not a red jacket. So, kailan po ito, Senator? Do you remember? Well, sa dami ng mga events, I cannot recall. Maybe pwedeng victory party ko yan, pwedeng oath-taking ko yan nung when I just won as a senator. But be that Why would as he it may, be there? Senator, why would the DPWH District Engineer I invited, alam mo naman tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga sabit. No? Eh siguro kilala niyo yung mga ibang kaibigan ko, siguro sumabit siya and I don't even know him and gusto magpa-picture sa akin, wala naman akong tinatanggihan pag merong gusto magpa-picture taking sa akin. Alam naman tanungin ko siya, sino ka? Drug lord ka ba? Gambling lord ka ba? I wouldn't have asked those questions. Actually, may point si Senator Jinggoy, di ba? Siyempre, sila ay mga public personality. Kapag merong magpa-picture sa kanila, edi wala kang pinipili. No? Kung sinong lalapit sa'yo, magpapa-picture sa'yo, edi siyempre, irerespeto mo yan. Hindi mo sasabihin na, sino ka? Anong status mo sa buhay? Hindi ako mapapicture sa'yo. Hindi, pwede yan. Di ba? So, di ba? Okay. Remember, we are public figures. Kahit sino pwede magpakuha ng picture sa atin. There's another photo that was shown in Congress. Nakabarong ka doon, I believe, and Alcantara was beside you. Can we show that photo? I think I saw that pic. I cannot see it on the screen. Oo. I think kasama dyan si Secretary Laguesma. Yes. Am I correct? Yes. Because I saw that yesterday. No, I think that was my oath taking. Wherein I invited some of our cabinet officials. But once again, the district engineer is there. For somebody you don't know, why would he be in your oath taking or a victory party? You get me? Why would why would the level of a district engineer be there and him specifically? Maybe he was accompanied by the former city engineer of Manila when my father was mayor, si Engineer Robert Bernardo. Maybe Engineer Bernardo tagged him along because I heard that he was the deputy city engineer, the assistant city engineer of the city of Manila when my father was mayor of Manila. Okay, because Hernandez claims that it is Alcantara who directly coordinates with politicians. So it's Alcantara who, if this bears any weight, will coordinate with you or Joel Villanueva. Parang ganun yun eh. Because he's the boss. Hernandez, Alcantara. When asked by certain congressmen yesterday during the hearing, I think si Congressman Adio or Congressman Joel Chu asked him if indeed it was true that he was talking to politicians, namely myself and Senator Joel Villanueva, District Engineer Alcantara denied it. Because I never had any dealings with them. My God. Maybe, alam mo Karen, wag sana nilang ilihis ang issue. Just to save his skin, ang totoong issue rito, ang mga ghost projects, ang korupsyon na nangyayari sa DPWH. Wag nilang ilihis ang issue. Sana kung magbintang sila sa akin, magbintang sila sa ibang senador o sa mga congressman, they have to show proof or pieces of evidence that would really link us to corruption. Correct. You know, Karen, among all of us senators, I'm the most vulnerable because of the past issues that I've had. No? But please naman, it is unfair for me
to connect my past issues today. Alam mo, marami na nga nagwa-warning sa akin. If I continue being an active participant in the Blue Ribbon Committee. Kasi, sa mga walang background sa nangyari sa kanya, nakulong rin itong si Senator Jinggoy Estrada about corruption. Okay? Pero, nakalabas siya. Kasi ang korte nag-decide na walang sapat na ebidensya na nagli-link sa kanya dyan sa corruption. So meaning to say, what do I mean? Vulnerable siya. May past issue siya. So kung anong mangyari dyan, may konting issue ganyan, pagbibintangan na kaagad si Senator Jinggoy. Diba? Kaya may issue na siya eh. So, ang ibig niyang sabihin, bakit ko gagawin ng isang bagay na alam ko na lahat ng mata ng taong bayan o lahat ng mga, lahat na nakabantay sa kanya because of his past issue? Bakit ko gagawin yan? Which is tama nga naman. Diba? Nag-iingat na siya. Dahil, nandun na siya eh. Napagbintangan na siya dati. Okay? Tapos, here comes na naman another issue. So, malabo. Para sa akin, malabo na i-connect na naman nila kay Jinggoy Estrada, and it really shows na gumaganti sila kasi ginigisa ni Jinggoy every hearing eh. 'Di ba? Yan lang sa akin opinion. Di ko kinakampihan siya. Ang sa akin lang those are observations of mine during the hearing. Okay? Kasi nagugustuhan ko ang kanyang the way ang style niya na magprangka siya dito sa mga resource person. For